oo. Ito yan. Pumasok na yata, no? Oh, ito. O DOJ. Dahil po yan sa pagtulong Ito po, ngayong araw, mga kababayan, si Robin Padilla kinasuhan na po ng obstruction of justice. Ano po? Pakinggan muna natin bago tayo magkomento. sinampahan si Senador Robin Padilla at 5 iba pa ng reklamo obstruction of justice sa Department of Justice o DOJ. Dahil po yan sa pagtulong umano kay Senador Bato de la Rosa na umalis sa Senado noong May 14. Boss, ihinto ko dyan. Gusto kong tanungin kung ano ang masasabi mo doon sa mga DDS na ang laging sinasabi, ayan, iniisa-isa na nila, inuubos na nila yung majority. Ito, ako kasi una, bakit tayo sinisisin or bakit yung administrasyon sinisisin nila? Kung talagang ang mga Duterte magnet ng mga galawang kriminal. Yung mga senador nila talagang puros lahat kriminal ang datingan eh. Tayo pa may mali dahil talagang may plunder case ba? May kaso ba talaga? Meron. Ngayon may basihan ba yung ikinaso kay Robin? Meron. Kay Chis Escudero, may basihan ba? Meron. Tayo ba gumawa nun? Or administrasyon ba gumawa? Ngayon para sabihin na inuubos sila, talagang dapat lang maubusin yung mga masasama at tiwali, di ba? Ako naman, ang ano ko dyan, bago pa lang maging majority yan at magkasama-sama yung mga yan, may mga kaso na meron na, alam na natin alam na natin na meron ng mga nag-aantay sa kanila di ba? Don Passes o kagaya ni Marcoleta, 3 months o 4 months ago, alam na natin na sa SOSE hindi niya inilagay yung mga pangalan ng nag-donate sa kanya. No, correct. Tayo, bakit parang nilagpasan lang yon? Bakit parang walang nangyari doon? Diba? So ngayon, lagi ko naman sinasabi sa vlog ko, ang paghahabla, yung mga ganyan, minsan umaabot ng 1 hanggang 2 buwan bago magkaroon ng aksyon. Magkukolekta ng mga kung ano-ano mga dokumento, mga ebidensya, etc. No? So, doon pa lang, bago pa lang sila mabuong majority, alam na natin na may posibleng maging kaso si Marcoleta, lalo na yung plunder, no? Kasi kumambyo pa pinilit niya na wag pumasok doon sa SOSE na hindi niya inilagay yung mga pangalan. Sinabi niya na labas pa sa eleksyon, kaya doon siya natuldukan ng plunder. Correct. Tanggap ka ng regalo ng habang ikaw ay congressman. Yun, kay Marcoleta. Kay Chis Escudero, may mga Disyembre o Nobyembre o Oktubre pa lang nakaraang taon, may mga insertion na nababanggit. Di ba? Correct. Si Villanueva, si Jinggoy, ganong mga panahon, last year pa, may nasasabi ng mga kaso. Di ba? Si Bato, alam natin, si Bungo, alam natin na meron matagal na ICC. So ngayon, ang nakikita ko dito, hindi yung sinasabi ng mga DDS na iniisa-isa silang kinakasuhan, hindi. Matagal na talagang meron yan, nagbuo sila ng samahan nila para maging matatag at para, ang nakikita ko dyan, yung samahan na yon is yun yung makakapag-stay kay Sara Duterte na maaari sa 2028 kung ano man ang mangyari sa kanila, yun ang magsasalba sa kanila. Kaya kailangan isalba nila si Sara Duterte ngayon sa impeachment, di ba? Para pagka 2028 at nanalo, pwede silang makalaya. Correct. Ganun nga kaya nga pinipilit nila no, konektado rin yan di ba? Kaya pinipilit nila ngayon yung palitan na pwedeng bumoto. Di ba? Kahit yung online. Kasi nga syempre pwede na, payag na sila magpakulong kasi wala na silang magagawa habang lilitisin yung plunder, nakakulong sila, non-bailable. Diba? Kung non-bailable, kung 2028 nga, mapigilin na lang impeachment ni Sara Duterte, makakalaya nga sila. May chance pa sila, diba? May chance sila. Hindi kagaya nung kapag impeach na, tapos kulong pa, wala. Baste Duterte?
Like na yan, Barbie ng Davao. Kung ano lang pinagsasasabi. O, tuloy natin yung kay Robin. O. Narito po ang aking pagtuto. Ang nakuha ng CCTV sa Senado ng pag-alis ni Senador Ronald Bato de la Rosa kasama si Senador Robin Padilla noong May 14 ang pinagbasehan ng PNP-CIDG sa inirefer nitong reklamo obstruction of justice sa Department of Justice. Pangunahin sa kanilang inirekomendang kasuhan ay si Senador Robin Padilla. By indispensable cooperation, ma'am. It will not happen without him. Bukod kay Senador Di ba? Dali pala, no? Sa CCTV pa lang, dali na yan. Oo. Doon pa lang sa pag-amin na kanya yung Fortuner eh. Oo, ano yan, nakakita nyo naman mga tol, no? Yan ang pinaka-humble, ma'am, no? Na sasakyan dyan sa Senate, mga tol. Eh paano yan? Ang sabi ng Supreme Court, 951, 9 is pabor na arestuin si Bato, 5 ang hindi, 1 ang abstain. Paano yan? So, ibig sabihin na talagang may nakikita na pagharang si Robin Padilla sa pag-aresto kay Bato. Oo. Obstruction of justice talaga ang kababagsakan ni Idol Robin. Matanong lang kita, baka masagot mo lang. Ang ICC kaya, no, habulin din si Robin Padilla o may habol kaya sila kay Robin Padilla kung sakali? Actually kasi, sa tingin ko pwede naman. Nakita ko yung yung sabi ni Attorney Conti, Mhm. no? Hindi niya parang ini-refer niya na yung ginawang kabalbalan ni Senator Robin Padilla. And one of which nga yun is kung makakasuhan ng obstruction of justice dito, magpapalakas yan na ebidensya pagka kung kakasuhan siya ng ICC. And siguro in a week or two malalaman natin yung detalye, no, pagdating diyan sa especially pagka siguro uusad din yan pagka nahuli na si Bato de la Rosa. Kasi Pero one thing for sure, hindi na makakadalaw sa ICC ngayon yan. ay di na. Oo, hindi na makakapanghalik ng babae yan doon, di ba? Nakita mo yung Baka sabihin, oy, alika, gusto mo makita ang dating Pangulong Duterte ninyo, pumasok ka dito. Wala nang labasan. wala nang labasan, ano? Oo. Tuloy ka. Padilla, 5 iba pa ang pinakakasuhan. Damay pa din yung iba. Bilang ang babaeng security officer ni Senador Padilla na nakunan din sa CCTV. Hindi po yung incidental. It's not a mere hitch ride. It is plano, well planned, well coordinated, kasi yung may backup vehicle pa. Pinakakasuhan din ng obstruction of justice ang isang pinsan ni Padilla. Siya raw kasi ang may-ari ng isang sasakyang pick-up na nagsilbing backup vehicle sa pag-alis ng Senador de la Rosa. May mga Grabe, no? talagang plano. Oo. Hindi ba may kadugtong pa din yan? Yung parang pinatuloy ni Robin Padilla doon sa bahay ng tiyuhin niya.